Usapang hazing po tayo ngayong Biyernes ng umaga. 20 miyembro ng isang fraternity ang umano'y nagsalitan sa pagpalo sa criminology student na si Aldrin Lery Brabante na namatay dahil umano sa hazing. Pag-usapan natin yan at alamin kung anong saklaw ng batas dito kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, sana hindi na natin pinag-uusapan ito pero paulit-ulit. No? Sa dami-dami ng panahon na nandito tayo, hazing, mayat maya, meron pa rin. Attorney, ito kung sakali, lahat ba ng 20 miyembro na sinasabi nagsalitan daw sa pagpalo sa biktima, pwede ba silang kasuhan at pare-pareho ba yung bigat ng kanilang kaso? Well, definitely, no? Maaari silang kasuhan sa amended Hazing Law or Republic Act 11053. May parusa ang lahat na nag-participate sa hazing, lalo na kung may namatay, di ba? Mas mabigat ang penalty. At ang parusa dito ay reklusyon perpetua at fine ng 3 milyong piso. Ganon din ang penalty para sa lahat na nagplano ng hazing na to kahit na wala sila Kahit doon. hindi pumalo, Kahit hindi nagplano. pumalo. Okay. Reclusion perpetua din at fine ng 2 million pesos. Nakatawad lang ng 1 milyon para sa mga officers, alumni, former officers, mga non-resident members na present sa hazing kahit na hindi sila nakiplano o nakisama sa pagbugbog ng biktima. Presence. Could be everything, di ba? Ganon din sa faculty advisor na present pero walang ginawa para pigilan o isumbong ang hazing na nangyari. At kung kayo ay abogado, maaari magkaroon ng disciplinary proceedings sa Korte Suprema o sa Professional Regulation Commission kung kayo ay isang professional na nasa ilalim ng regulation nito. Ganon din ang penalty kung kayo ay nag-cooperate para papuntahin ang biktima at lalo at sa lahat ng dumalo o naroon habang ginagawa ang hazing. So hindi nyo pwedeng sabihin na wala naman akong ginawa. At kahit wala kayo sa hazing, pero tumulong naman kayo para maitago ang pangyayari o kung may investigasyon at tumulong kayo na ilihis ang course ng investigation o guluhin. Ito may kulong na reklusyon temporal which is 12 years and 1 day to 20 years at meron pa ring fine ng 1 milyong piso. Kung kayo ay nandun lamang sa hazing pero hindi naman kayo membro o alumni o officer advisor, exactly. Maaari kayong kasuhan ng penalty na hanggang 17 years, 14 months and 1 day to 20 years, mabigat ang penalty para sa isang uzi. Yung may-ari naman ng pinangyarihan ng hazing, parang siya ay liable as a principal pa rin kung alam niya na may hazing na ginagawa pero wala siyang ginawa. And take note, hindi pwedeng sabihin, hindi excuse yung hindi namin naman sinasadya na patayin, bugbugin lamang. Hindi naman namin ginusto yun. Specific yun sa batas naman. na hindi nyo pwedeng gawing excuse yun, hindi yun mitigating. So medyo mabigat nga ang mga penalty. At kung sangkot kayo, kahit na wala kayong ginawa, kundi present, dawit pa rin. At walang ginawa para pigilan kasi may nangyayaring krimen sa harap mo. Ito yung instance na kahit wala kang intent, wala kang present ka lang, wala kang ginawa, hindi mo pinagbuhatan ng kamay, ganun pa rin. Ayon naman na attorney sa Philippine College of Criminology o PCCR, yung school nitong mga biktima at yung mga involved, hindi daw hindi daw nagpa-recognize sa pamunuan ng college yung fraternity, pero may Tau Gamma Phi Fraternity PCCR chapter. Okay. Ito ba may liability yung paaralan? Well, dapat kasi nagre-register talaga. Under the law, dapat magre-rehistro itong mga fraternity, sorority, at sila ang dapat na magrehistro. Pero sa palagay ko naman, walang direktang liability ang paaralan kung hindi nagrehistro at hindi talaga nagpaalam. Maliban na lamang kung maaaring mapatunayan na ito ay merong malaking pagkukulang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng kanilang mga estudyante. Kumbaga, dapat alam niya, meron na pala nangyayari, di ba? Pero nagbulag-bulagan, walang ginawa, may nag-report pero wala silang ginawa. Pero kung talagang hindi naman nagrehistro yung fraternity at talagang sikreto din ang lahat ng mga activities at galaw nito, baka wala namang pananagutan ng paaralan. Maaaring kasuhan ng paaralan kung mapapatunayan na pumayag sila, may alam sila sa naganap na hazing. Or kung sa premises ng eskwelahan na dapat ay nalaman nila, di ba? Pero sa kasong to, sa isang abandonadong building daw, not on the school premises, sa isang abandonadong building, alam nila na pag may-ari, di ba? Maaaring makasuhan ng may-ari. So, depende, unless there are circumstances to indicate na kasangkot ang school or alam nila but they didn't do anything, then baka walang liability ang paaralan sa kasong to. Pero talaga, no, ang higpit-higpit na, ang dami nang sinabi ng batas, pero nangyayari pa rin. Wala. Paalalahanan na lang natin ulit yung School mga of kabataan. Criminology pa rin, baka
sinasharpen ang skill sa crime. Pagsisisihan nyo yan, mga bata, ha? Nako, bago kayo mag-engage Makinig sa kay mga ganyan. Kuya Ivan. Sabi ni Kuya Ivan nyo, ha? Attorney Gabby, maraming salamat. Hey, it's a Friday. It's a Friday. Happy weekend. And happy birthday, Kaloy. Igs!